Movie Recap Tagalog here. Sa kalagitnaan ng tahimik na gabi, isang batang magkasintahan ang nag-i-enjoy sa kanilang camping trip sa tabi ng lawa. Papunta na sana ang babae sa kotse para kumuha ng ilang bote ng beer nang bigla niyang marinig ang tunog na parang mga batong nagbabanggaan mula sa ilalim ng lawa. Tila nawalan siya ng ulirat at dahan-dahang naglakad papunta sa tubig. Nang makita ng lalaki ang kanyang nobya na lumulusong sa lawa, sumigaw siya ng buong lakas upang pigilan ito. Ngunit tila wala itong epekto, kaya dali-dali siyang sumunod. Sino nga ba ang mag-aakala na nang malapit na siya sa mahiwagang aninong nasa tubig, bigla siyang kinilabutan nang marinig niya ang boses ng kanyang nobya na tumatawag sa kanya mula sa pampang. Kung ganoon, ano ang bagay na kanyang hinahabol? Nangangatog na lumingon ang lalaki, ngunit ang aninong nakita niya kanina ay naglaho na. Makalipas lamang ang ilang segundo, isang malabong multo ang lumitaw sa ilalim ng tubig at ang malas na lalaki ay kinaladkad pababa sa malalim at madilim na lawa. Ilang araw ang lumipas, isang kakaibang larawan ang lumitaw sa street view map ng lugar ng Salmokji Reservoir. Makikita rito ang isang nakakatakot na multong nag-aabang sa ibabaw ng tubig, bagay na agad naging usap-usapan ng maraming tao. Kahit weekend noon, napilitan pa ring magdaos ng emergency meeting ang kumpanya ng mapa. Batay sa kanilang profesional na pagsusuri, nakumpirma nilang hindi ito mukhang simpleng software glitch. Ang mas nakapagtataka pa, wala silang orihinal na data o mga larawan ng naturang lugar. Ibig sabihin, hindi sila ang kumuha at nag-upload ng nakakatakot na imaheng iyon. Kahit na naalis na nila ang kakaibang larawan sa mapa, iniutos pa rin ng direktor na agad nilang i-update ang mga imahe ng lugar upang maiwasan ang anumang posibleng demanda. Si Director Suin lamang ang nagboluntaryong gawin ang trabahong ito. Sa totoo lang, hindi siya pumayag dahil sa pakiramdam ng responsibilidad. Ang tunay na dahilan ay nag-aalala siya para kay Captain Kyosik, ang empleyadong nagbakasyon upang pumunta sa Salmokji Lake ngunit bigla na lamang naglaho ng walang bakas. Dahil dito, sinubukan siyang pigilan ng dati niyang nobyo na si Kitay dahil nag-aalala rin ito para sa kanyang kaligtasan. Ngunit desidido pa rin si Suin na tumuloy sa biyahe. Kasama niya sa paglalakbay ang nakababatang si Songbin, ang baguhang empleyadong si Sejong, at ang dalawang cameraman na sina Kyung Tae at Kyung Jun. Habang nasa daan, kapansin-pansing interesado si Sejong sa mga nakakatakot na urban legend tungkol sa Salmokji Lake. Nagkuwentuhan ang buong grupo at napunta ang usapan sa iba't ibang nakakatakot na kwento, kabilang ang kamakailang misteryosong pagkawala ng isang magkasintahan. Lalo pang tinakot ni Sejong ang lahat ng sabihin niyang mas nakakatakot ang mga multong tubig kaysa sa ibang uri ng multo dahil madalas nilang akitin ang kanilang mga biktima papunta sa tubig upang kitilin ang mga ito. Maging ang pangalan ng lawa ay may nakamamatay na dating dahil ang Salmokji ay nangangahulugang lugar na pinagtatagpuan ng buhay at kamatayan. Ayon sa mga chismis, sinaunang libingan umano ang lugar na ito noon. Nang itayo ang reservoir, hindi raw inilipat ang mga puntod. Sa halip ay basta na lamang pinuno ng tubig ang lugar. Kaya naman hindi nakapagtatakang sinasabing nag-ipon dito ang masamang enerhiya. Kabaligtaran ng tensyong nararamdaman ng iba, tuluyang binabalewala ni Kyung Jun ang lahat ng kwentong multo. Buo ang kumpiyansa niyang ipinagmamalaki na dati siyang rescue diver ng Korean Navy at kaya pa raw niyang lumangoy ng mas mabilis kaysa sa mga multo. Habang abala ang lahat sa kwentuhan, si Suin lamang ang tahimik na nakaupo at seryosong-seryoso ang mukha. Ngunit nang makarating sila sa kanilang destinasyon, bigla na lamang bumangga ang kanilang sasakyan sa isang kakaibang bagay habang naghahanap sila ng mapaparadahan. Lumalabas na ang kanilang nabangga ay isang kakaibang batong tore na may mangkok ng kanin sa ibabaw, na para bang ginagamit ito sa pagsamba o bilang panangga laban sa kung anuman. Nang makita nilang may bitak ang tore, bigla namang sumulpot ang isang misteryosong matandang babae at agad silang pinagsabihan ng matindi. Nagulat ito nang makita si Suin at sinabi pa niyang minsan na rin siyang muntik mawalan ng buhay sa ilalim ng tubig. Mas nakapagtataka pa, tila alam ng matanda na may hinahanap si Suin. Inabot niya rito ang isang bato at sinabing magdasal muna bago ito ipatong sa tore. Ayon sa kaugalian sa Korea, kapag dumaraan ang mga tao sa mga banal na lugar, karaniwan silang pumupulot ng bato upang idagdag sa tore habang humihiling o nagdarasal. Pinaniniwalaan nilang kapag naipatong ang bato at hindi bumagsak ang tore, matutupad ang kanilang kahilingan. Biglang bumigat ang atmosfera at isa-isang tahimik na humiling ang bawat isa bago nagsimulang magpatong ng mga bato. Nang si Suin na ang lalapit, isang maitim na kamay ang biglang sumulpot mula sa tore at mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Ngunit sa isang kisap mata, naglaho rin ito na parang isang guni-guni lamang. Malamig na sinabi ng matandang babae na ipagpatuloy nila ang pagpatong ng mga bato. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo ng hindi na lumingon. Pilit itinago ni Suin ang kanyang takot at iminungkahing unahin muna nilang tapusin ang kanilang misyon. Sinabi niyang maaari naman nilang ipagpatuloy ang ritual bago sila umuwi mamaya. Habang inilalabas ng grupo ang kanilang mga kagamitan, napaatras si Suin sa pagkagulat nang makakita siya ng isang kahon na yari sa styrofoam na puno ng gumagapang na mga uod. Kalaunan ay nalaman niyang lihim pala itong dinala ni Kyung Tae bilang pain dahil balak nitong mangisda habang naroon sila. Maya-maya, nadatnan naman niya ang dalawang mas batang kasama na abalang nag-i-inflate ng isang bangkang goma. Inamin ni Sejong na mayroon siyang YouTube channel na nakatuon sa mga horror content, kaya balak niyang samantalahin ang pagkakataon upang makapag-shoot ng video tungkol sa multo. Nang makita ni Suin na tila hindi seryoso ang lahat,
Malamig niyang pinaalalahanan ang grupo na hindi sila pumunta roon para magsaya. Kailangan muna nilang tapusin ang kanilang trabaho bago gumawa ng iba pang bagay. Kapag natapos na ang gawain, saka nila maaaring gawin ang anumang gusto nila. 3 kilometro lamang ang haba ng kalsadang kailangan nilang kuhanan ng larawan at tinatayang aabutin lamang sila ng halos 2 oras upang matapos ito. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, napansin ni Kyung-jun na tuluyan nang nawawala ang signal ng GPS. Habang hindi malaman ng grupo ang gagawin, bigla namang lumitaw mula sa kung saan si Captain Kyosik, ang lalaking matagal nang nawawala. Sinabi niyang naranasan na rin niya ang eksaktong parehong problema noong nakaraan. Pagkasabi nito, bigla niyang inagaw ang GPS device at diretso siyang lumusong sa tubig. Tama nga siya. Nang ilipat nila ang kagamitan sa bagong lokasyon, agad itong nakakonekta muli sa GPS signal. Labis ang saya ni Suin nang makita niyang buhay at maayos ang kanyang amo matapos itong mawala ng ilang araw na walang anumang bakas. Ngunit nang pilitin niya itong ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari, ngumiti lamang ito ng misteryoso at nangakong ikukwento ang lahat sa tamang oras. Nagboluntaryo ang 2 kabataan na kumuha ng mga larawan para sa landscape mode, ngunit habang ginagawa nila iyon ay sunod-sunod na nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang palatandaan. Napansin ni Sejong ang isang linya ng nakaukit na teksto sa gilid ng lawa na mistulang nakasulat sa isang lapida. Hindi lamang ang kanilang mga mukha ang tila natutukoy ng kamera, parang may isa pa itong nakikitang bagay na nakatago sa ilalim ng lawa. Samantala, nagkasundo ang 2 kameraman na tapusin agad ang kanilang trabaho upang makasingit pa ng kaunting pangingisda. Ang mas nakatatandang si Kyung-tae ay agad na kinuha ang 360-degree camera at nagsimulang maglakad sa rutang kailangan nilang kuhanan ng larawan. Sa likuran naman, tutok na tutok si Suin sa monitor. Sinusubaybayan ang bawat galaw niya habang paminsan-minsang iniikot ang lente upang masilip ang paligid. Bigla na lamang may isang maitim na aninong mabilis na dumaan sa gilid ng kalsada. Nabigla si Suin at agad niyang inutusan si Kyung-tae na umatras ng ilang hakbang. Nakapagtataka, dahil nang gawin niya iyon, biglang naglaho ang anino na parang bula. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, muli itong sumilip. Naramdaman ni Suin na may mali, kaya dali-dali niya itong binalaan at pinabalik agad. Ngunit inakala lamang ni Kyung-tae na sobra siyang nag-aalala, kaya binalewala niya ito at ipinagpatuloy ang paglalakad. Subalit ilang hakbang pa lamang ang kanyang naitatakbo nang makita niya mismo ang maitim na aninong iyon na mabilis na dumaan sa gilid ng lawa na parang kidlat. Doon nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib sa takot. Gayunpaman, nanaig pa rin ang kanyang pag-usisa. Lumapit siya sa gilid ng tubig upang tingnan ng mabuti, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Eksakto sa sandaling iyon, may mga kakaibang alon na biglang nabuo sa ibabaw ng lawa. Dahil dito, napayuko siya upang masilip ang tubig. At nang sandali na sana siyang tatalikod, bigla siyang kinilabutan. Gumalaw na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang refleksyon sa tubig ay nanatiling nakatigil na parang estatwa. Agad siyang yumuko ng mas malapit upang tiyaking hindi lamang siya namamalikmata. Nang makita ni Suin sa monitor na tila may kakaibang ginagawa si Kyung-tae sa tabi ng lawa, iniikot niya ang kamera upang tingnan ang paligid. Sino ang mag-aakalang may makikita siyang multong eksaktong kamukha ni Kyung-tae na mabilis na papalapit mula sa kanyang likuran. Napasigaw siya upang balaan ito. Mabilis na lumingon si Kyung-tae, ngunit wala pa rin siyang nakita. Dahil sa inis at pag-aakalang sobra lamang ang pag-aalala ni Suin, pinatay niya ang walkie-talkie. Makalipas lamang ang isang segundo, isang ulo na may nakakatakot na mukha ang biglang bumagsak mula sa itaas at tumama mismo sa kanyang ulo. Nawalan siya ng balanse at tuluyang nahulog sa lawa. Dahil sa masamang kutob, agad na tumakbo si Suin upang hanapin si Kyung-tae. Pagdating niya roon, ang tanging nakita niya ay isang gusot-gusot na kumpol ng maitim na buhok na lumulutang sa tubig. Papalapit na sana siya upang tingnan ito ng mabuti nang bigla na lamang itong lumubog at mawala sa kanyang paningin. Sa mismong sandaling iyon, biglang sumulpot si Kyung-tae mula sa lawa. Takot na takot at halos mawala ng ulirat. Lalo pa siyang natakot nang makita niya si Kyung-jun na may hawak na kumpol ng buhok na eksaktong kamukha ng bagay na bumagsak sa kanyang ulo kanina. Bigla namang may mangkok ng kanin na nahulog mula sa kumpol ng buhok at nabasag sa lupa. Napahalakhak si Kyung-jun at sinabing masyado lamang silang duwag at pinatatakot ang kanilang mga sarili. Ngunit hindi pa rin mapakalma si Kyung-tae. Nangangatog pa rin siya dahil sigurado siyang isang ulo ng babae ang bumagsak sa kanya kanina. Nang muling panoorin ng grupo ang naitalang video at malinaw nilang makita ang buhok na nakasabit sa sanga ng puno, kinumpirma ni Sejong na isa itong ritual ng mga shaman upang tawagin o iahon mula sa ilalim ng tubig ang mga mapaghiganting espiritu. Habang lalo pang lumalakas ang kanyang hindi magandang pakiramdam, nagpasya si Suin na ihinto muna ang kanilang trabaho at ipagpatuloy na lamang ang pagkuha ng mga larawan kinabukasan. Gayunpaman, agad pinigilan ng direktor ng kumpanya ang ideyang iyon at inutusan silang tapusin ang trabaho sa araw ding iyon. Masyado ng maraming tao ang misteryosong nawawala sa lugar na ito. Pinipilit na sila ng mga lokal na otoridad na ma-update agad ang mapa upang maiwasang kumalat ang kung ano-anong chismis at haka-haka. Dahil wala na silang ibang mapagpipilian, napilitan si Suin na sundin ang utos. Ang tanging nais niya sa kanyang boss ay ang agarang pagpapadala ng bagong camera equipment dahil tuluyan nang nasira ang gamit nila nang mahulog ito sa lawa kanina. Sa tansya niya, madilim na marahil pagdating ng bagong kagamitan. Kaya naman nagpasya si Suin na manatili muna roon at ipagpatuloy ang trabaho pagsikat ng araw kinabukasan. Ang problema, halos mabaliw na sa takot si Kyung-tae at mariing tumatangging manatili pa kahit isang segundo sa nakakatakot na lugar na iyon, kahit doblehin pa ng direktor ang bayad sa kanya. Habang pilit siyang kinukumbinsi ni Suin, panibagong problema na naman ang dumating. Napansin ni Captain Kyosik na malamang ay naligaw o natangay ang GPS device nang mahulog si Kyung-tae sa lawa kanina. Kapag iniwan nila iyon sa ilalim ng tubig magdamag, siguradong hindi na ito magagamit. Dahil wala nang ibang paraan, napilitang bumalik si Kyung-tae at ang kasama niya sa nakakatakot na bahagi ng lawa upang hanapin ito. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Suin. Ang tumatawag ay ang dating nobya
nobyo niyang si Kitay na nagsabing siya mismo ang magdadala ng bagong kagamitan. Sinabi naman ni Suin na naroon si Captain Kyosik, ngunit kakaiba at nakakapangilabot ang kilos at ugali nito nitong mga nakaraang araw. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo si Suin sa gilid ng lawa at nakatitig sa ibabaw ng tubig. Biglang sumulpot si Captain Kyosik mula sa kanyang likuran, dahilan upang magulat siya ng gusto. Nang pilitin niya itong ipaliwanag kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw, hindi nito sinagot ang mahalagang tanong. Sa halip, bigla nitong binanggit ang batong tore at isiniwalat na natupad na raw ang kanyang kahilingan. Bago pa makapagtanong muli si Suin, bumalik si Kyungtae at ang kasama niya upang iulat na hindi nila nakita ang GPS device. Pagkarinig nito, agad sinabi ni Captain Kyosik kay Kyungtae na samahan siyang maghanap muli. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, binuksan ni Sejong ang kanyang kamera upang mag-record ng video para sa kanyang YouTube channel. Naglabas pa siya ng isang espesyal na app na di umano'y nakakakita ng mga espiritu at ginamit ito upang iskan ang buong paligid. Ngunit wala pa ring lumalabas na multo sa screen. Samantala, labis nang nag-aalala si Suin dahil tila naglaho na lamang sina Captain Kyosik at Kyungtae. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang lahat ng paraan ng komunikasyon. Habang naghahanap siya sa paligid, bigla niyang narinig ang tunog ng mga batong nagbabanggaan. Parang wala sa sarili. Naglakad si Suin patungo sa pinanggagalingan ng tunog at muntik nang mahulog sa lawa. Mabuti na lang, natapilok siya sa isang kakaibang bagay na nakahandusay sa lupa kaya natauhan siya. Yumuko siya at pinulot ng isang memory card na pag-aari ng Field Team 3 ng kanilang kumpanya. Nang buksan nila ang mga file sa loob nito, natulala ang buong grupo nang makita nila ang mga larawan ni Captain Kyosik sa Salmokji Lake. Gayunpaman, ang background sa mga litrato ay isang lugar na ganap na hindi pamilyar, kung saan may batong tore sa ilalim ng tubig sa halip na nasa dalampasigan. Tulad ng toreng nakita nila noong araw na iyon. Habang tinititigan ng mabuti ni Suin ang screen, bigla niyang naramdaman na ang ayos ni Captain Kyosik sa mga litrato ay tila hindi para magpatong ng bato bilang panalangin, kundi para wasakin ng batong tor. Sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono at tumawag si Kitay sa isang napakaseryosong boses. Dala ang nakapanindig balahibong balita. Nakatanggap lang siya ng abiso na pumanaw si Captain Kyosik sa ospital kagabi. Sa una, hindi siya makapaniwala kaya ilang ulit niyang sinuri ang impormasyon para makasiguro. Bago pa man makapagtanong si Suin ng mga detalye, nawala na ng signal ang tawag. Samantala, masayang naglalaro ng stone skipping sa tubig sina Kyungjun at Songbin na parabang walang alalahanin. Matapos makapagpakawala ng isang kahanga-hangang tapon, masaya pa silang nagdiwang, ngunit biglang nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha nang paulit-ulit nilang marinig ang walang katapusang lagaslas ng tubig. Bago pa nila maunawaan ang nangyayari, isang kakaibang bagay mula sa gitna ng madilim na lawa ang biglang lumipad pabalik sa kanila at tumama sa tanging ilaw na meron sila, na tuluyang nagpapatay nito. Nang sindihan nila ang flashlight para mas maayos na makita ang paligid, natuklasan ng grupo na ang bagay na tumama sa kanila ay hindi bato, kundi bangkay ng isang uwak. Sa mismong sandaling iyon, may kakaibang ingay ng static ang biglang lumabas mula sa backpack ni Sejong. Habang inilalabas ito, ipinaliwanag ng babae na ang tunog na iyon ay mula sa isang ghost box, isang espesyal na aparato na automatikong nagsascan ng mga radio frequency para makipag-ugnayan sa mga espiritu. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong bumukas ng kusa. At tama nga, isang putol-putol na boses ang umalingaw-ngaw mula sa aparato, nagtatanong kung nakarating na sila at kung ilan sila lahat. Sa pag-aakalang isa lamang itong kalokohang prank, galit na inagaw ni Kyungjun ang aparato at malakas na hinamon ang nasa kabilang linya kung patay ba ito sa ilalim ng lawa at kung ito ang nagtapon sa kanila ng bangkay ng uwak. Ngunit hindi sumagot ang kabilang panig. Tanging isang nakapanlulumong boses lamang ang paulit-ulit na inuulit, parang sumpa. Dahil sa inyo, kinailangan kong mamatay. Dahil sa inyo, kinailangan kong mamatay. Nataranta si Suin at agad na pinatay ang nakakatakot na aparato. Pagkatapos ay inutusan ang buong grupo na maghiwalay para hanapin ang dalawang nawawalang tao. Siya at si Kyungjun ay pupunta sa loob ng gubat, habang sina Songbin at ang isa pang babae ay babalik sa rutang dinaanan nila noong araw. Samantala, si Captain Kyosik ay dinala si Kyungtae ng malalim sa kakahuyan. Bigla, napalingon si Kyungtae at napansin niyang nawala na si Captain Kyosik. Laking gulat niya nang mapagtanto na hindi na siya nasa dalampasigan, kundi nasa gitna na siya ng nanlalamig na lawa. Kailan pa ito nangyari? Sa gitna ng nakapangingilabot na katahimikan, biglang umalingaw-ngaw sa di kalayuan ang tunog ng magkakabanggaan na bato. Sinundan ni Kyungtae ang mahinang ilaw ng flashlight at nakita niya ang likod ng isang babaeng mahaba at gusot ang buhok. Pinatapang niya ang sarili at pilit na lumapit. Ngunit sa isang kisap mata, tila lumubog ito sa madilim na tubig at nawala. Nanginginig siyang lumingon at isang maputlang ulo ng tao na may nanlilisik na mga mata ang biglang sumulpot sa harap niya. Isang sandali lang, sunod-sunod pang mga ulo na puno ng galit ang umahon mula sa tubig at tuluyang pinalibutan si Kyungtae. Samantala, magkasamang naghahanap sina Songbin at Sejong kay Captain Kyosik. Biglang na-detect ng ghost hunting app sa iPad ni Sejong ang anino ng isang nilalang na gumagalaw sa mismong harap nila. Nang palihim silang lumapit, pareho silang natigilan at napatahimik nang makilala nila na si Captain Kyosik mismo iyon. Nakatayo siya sa harap ng isang batong tore at kamukhang-kamukha nito ang tore na nabangga ng kanilang sasakyan nang una silang dumating sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, mag-isang naglalakad si Suin papasok sa masukal na gubat upang hanapin ang dalawang nawawalang tao. Bigla siyang kinilabutan nang mapagtanto niyang muntik na siyang makatapak sa lawa nang hindi niya namamalayan. Sa mismong sandaling iyon, biglang sumulpot si Kyungjun at halos ikinagulat niya ito ng husto. Habang hindi sinasadyang iniilawan ng flashlight ang paligid, parehong nanlamig sa takot nang makita nila ang bangkay ni Kyungtae na nakabitin ng maluwag sa isang puno. Nagpanik si Kyungjun at dali-daling tumakbo upang ibaba ang bangkay ng kanyang nakatatandang kapatid. Saka napasigaw ng malagim nang tuluyan niyang mapagtanto na wala na itong buhay. Sa kabilang banda, nanginginig si Songbin habang palapit kay Captain Kyosik. Biglang umalingaw-ngaw
malinaw ang nakakapangilabot na sigaw ni Kyung-jun, dahilan para mapatalon sa gulat si Songbin. Sa isang kisap mata, isang madilim na anino mula sa batong tore ang biglang sumulpot at marahas silang inatake. Kapwa sila tumakbo ng buong takot para iligtas ang kanilang buhay. Buti na lang, sa gitna ng pagtakas nila, nabunggo nila si Suin. Sa sandaling iyon, tuluyan nilang nalaman na si Kyung-tae ay namatay sa isang trahedya. Samantala, tuluyang nawawala ang direksyon ng mapaap ni Kitay. Nang makakita siya ng isang bahay na may ilaw pa sa malapit, agad niyang itinabi ang sasakyan at bumaba upang humingi ng direksyon. Sa labas ng bakuran, isang kakaibang altar ng pagsamba ang napansin niya. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng bahay at isang matandang babae ang marahas na itinulak palabas at napaupo sa lupa. Siya ang parehong misteryosong matandang babae na nakasalubong ng grupo ni Suin noong araw na iyon. Mabilis na tinulungan siya ni Kitay na makatayo, kaya hindi na niya napansin na ang kamay na nagsara ng pinto ay hindi mukhang kamay ng tao. Ayon sa kwento ng matanda, ang sarili niyang anak na babae ang walang awang nagpalayas sa kanya sa bahay. Minsan na siyang nahulog sa Salmokji Lake, ngunit himalang nakaligtas siya. Kahit na naging kakaiba na ang kanyang ugali at pag-iisip, naniniwala ang matanda na mas mabuti pa rin iyon kaysa manatiling nakabaon sa malamig na ilalim ng lawa magpakailanman. Handa na sanang magtanong si Kitay ng direksyon, ngunit bago pa siya makapagsalita, nahulaan na agad ng matanda na pupunta siya sa Salmokji Lake upang hanapin ang isang tao. Samantala, labis ang dalamhati ni Kyung-jun sa malagim na pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid. Gusto na lamang tumakas agad ni Songbin mula sa nakakatakot na lugar na iyon, ngunit mariing iginiit pa rin ni Kyung-jun na hahabulin nila si Captain Kyusik kahit ano paman ang mangyari. Pinigilan pa niya si Suin sa pagtawag ng pulis dahil nais niyang personal na maghiganti sa taong pumatay sa kanyang kapatid. Sa puntong ito, dahil hindi na niya ito may tatago, nanginginig si Suin habang isiniwalat ang nakakatakot na katotohanan. Patay na pala si Captain Kyusik sa ospital kagabi. Labis na naguluhan si Kyung-jun sa balitang ito, kaya't kinuwestiyon niya ang buong buhay niya. Dahil malinaw na kanina lang ay kasama pa nila ang kapitan, buhay na buhay at nakikipag-usap sa kanila buong araw. Sabihin na lang nating isa itong multo na nagpapakita. Pero ano ang dahilan at naging ganoon siya kasama kay Kyung-tae? Nanginginig si Sejong habang binabanggit ang kanyang hinala na si Kyung-tae ay nahulog ng una ang ulo sa tubig kanina, at iyon mismo ang dahilan kung bakit kinuha siya ng multo sa lawa at inagaw ang kanyang buhay para palitan siya. Sa mismong sandaling iyon, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw. Lumabas si Captain Kyusik mula sa dilim, pinupukpok ang dalawang bato na parabang sinasadya niyang galitin si Kyung-jun. At tama nga, naguluhan at nagalit si Kyung-jun kaya bigla siyang sumugod dito. Tumakbo si Captain Kyusik patungo sa lawa at tuluyang lumusong sa madilim na tubig para akitin si Kyung-jun sa isang bitag. Sinubukan ni Suin at ng grupo na pigilan si Kyung-jun, pero hindi niya sila pinansin at inilagay pa ang sarili sa panganib. Lumangoy siya ng todo para habulin ito at mahuli ang pumatay, kahit ano pa ang mangyari. Akala niya ay naabutan at nahawakan na niya ang balikat nito. Sino ang mag-aakalang isang namamagang, nabubulok na bangkay lamang pala ang kanyang mahahawakan. Sa puntong iyon, natakot si Kyung-jun at dali-daling lumingon para tumakbo palayo. Pero huli na ang lahat. Ang masamang espiritu ay nakadikit na sa kanyang likuran at hindi na binitiwan hanggang sa tuluyan siyang mahuli. Nang makita ang nakakatakot na pangyayari sa kanilang harapan, nagpanik sina Suin at ang grupo at tumakbo ng buong takot nang hindi na lumilingon pa. Bago pa sila makasakay sa kotse, mapanuri na napansin ni Sejong na ang kakaibang batong tore na nakita nila kaninang umaga ay biglang nawala na parang bula. Wala nang oras para pag-isipan pa ito, kaya agad na pinaandar ng grupo ang sasakyan at mabilis na tumakas. Sino ang mag-aakalang ang nakakatakot na navigation app na iyon ay umiikot lamang at ibinabalik sila sa pinagmulan. Mukhang sira na ito. Wala nang magawa si Songbin kundi patayin ito upang humanap sila ng sariling daan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sila pinapakawalan ng nakakatakot na siklo. Paulit-ulit silang napupunta sa parehong intersection na dinaanan na nila kanina. Sa gitna ng matinding desperasyon, binigla nilang pinihit ang manibela at pinaharurot ang sasakyan sa ibang direksyon. Bigla na lang, may kumatok ng malakas sa bintana ng kotse kaya napasigaw sa gulat ang buong grupo. Si Kitay ang biglang lumitaw, halatang sobrang taranta. Sumigaw siya at tinanong kung ano ba ang ginagawa nila. Sa sandaling iyon, tila natauhan ng lahat at napagtanto nilang nasa harap na nila ang lawa. Kunti na lang at dire-diretso na sana silang mahuhulog sa tubig at maibibigay ang kanilang buhay sa masamang espiritu. Lumalabas na ang sasakyan ni Kitay ay muntik na ring tuluyang sumemplang sa tubig kanina at ngayon ay na-stranded malapit doon. Sa pagkakataong iyon, muli niyang naalala ang babala ng misteryosong matandang babae. Sigurado raw siya na kapag may nahulog sa Salmokji Lake, wala nang makakabalik na buhay. Nagtataka siya kung paano nakatakas ang anak ng babae, pero hindi sumasagot ang matandang babae. Sa halip, malamig niya itong binigyan ng bato at sinabing ilagay iyon sa tore at mag-wish. Iminungkahi ni Kitay na magtayo na lang ng stone tower ang buong grupo para manalangin at makahanap ng paraan para makalabas ng buhay. Pero para kay Songbin, kalokohan at kabaliwan iyon. Sa halip na maniwala sa pamahiin, mas gusto niyang magsimula ng malaking apoy para makita sila ng rescue team at mailigtas sila. Sa gitna ng pagtatalo, biglang nagtanong si Suin kung ano ang hiling ng bawat isa noong unang dumating sila roon. Tahasang sinabi ni Songbin na gusto niyang yumaman, habang si Sejong naman ay takot na takot noon kaya wala siyang hiniling. Sa sandaling iyon, pumuti ang mukha ni Suin at inamin niyang natupad ang hiling niya, ang makita muli si Captain Kyusik. Bago pa iyon, inamin din ni Captain Kyusik na natupad na rin ang hiling niya, na hinuha ni Suin na malamang ay konektado ito sa yumaong asawa nito. Laking gulat niya nang mapagtanto ang isang malupit na patakaran. Tanging mga hiling na may kinalaman sa pagbabalik ng mga patay ang natutupad. Napag-isip niya na marahil matagal nang patay ang anak ng matandang babae, at ang pag-akit nito sa kanila na magpatong ng mga bato ay paraan lang para makita muli ang demonyong anak nito. Ang lahat ng nakakatakot na trahedya ay nagsimula sa walang hiyang pagpapatong ng bato. Ang pagkamatay ni Captain Kyusik sa ospital,
ay patunay na nakawala siya sa kapangyarihan ng Salmokji Lake matapos sirain ang Stone Tower. Kaya naniniwala si Suin na ang tanging paraan para mabuhay at makalabas sila sa lugar na ito ay hanapin at wasakin ang Stone Tower. Ang problema, nawala na ang tore sa dating kinalalagyan nito at walang nakakaalam kung saan ito nakatago. Muling tumutol si Songbin. Natatakot siya na baka isa na namang patibong ito para akitin silang bumaba sa lawa at ialay ang kanilang buhay. Lalong naging mabigat at nakakasakal ang tensyon. Sa sobrang takot, nagiging mainitin ang ulo ng lahat at nawawalan ng kontrol. Para kumalma, hiniling ni Suin at Kitay na pumunta sa sasakyan para kumuha ng inumin. Naiwan mag-isa kasama si Songbin. Tuluyan nang umamin si Sejong na noong una silang dumating, humiling siya ang makita ang isang multo kahit isang beses lang sa buhay niya. Habang umiiyak at nagsisisi ang babae, biglang sinabi ni Songbin na may paraan sila para makaalis sa impyernong lugar na iyon. Lumalabas na balak niyang iwan ang dalawa at tumakas silang mag-isa. Ayon sa teorya ni Songbin, si Suin ang pinakakahina-hinala sa lahat. Kung multo man siya o sinapian, malinaw na hindi na siya ang dating Suin na kilala nila. Sino ang nagdala sa buong grupo sa nakamamatay na lawa? Si Suin, siya rin ang pumigil sa kanilang umuwi ng masira at mahulog sa tubig ang camera equipment. Siya rin ang nagmungkahi na maghiwa-hiwalay sila para hanapin si Captain Kyosik at siya rin ang unang nakakita sa bangkay ni Kyungtae. Ngayon, parang minamanipula niya ang isip ng lahat gamit ang usapin ng Stone Tower para akitin silang bumalik sa tubig. Kahit mukhang lohikal ang mga sinabi, labis pa ring natatakot si Sejong at mas pinili niyang maghintay na lang hanggang umaga. Ngunit biglang itinuro ni Songbin na ang orasan sa kotse ay nakastak sa 1:30 mula pa kanina, ibig sabihin huminto na ang oras sa lugar na iyon. Sa puntong iyon, tuluyan nang napatibay ang takot ni Sejong. Sa kabilang banda, nakikita ni Kitay at Suin ang kotse na biglang umandar ng todo ang makina at humarurot palayo. Tumakbo silang parang mga baliw para habulin ito, pero huli na ang lahat. Samantala, ang dalawang mas bata ay binuksan ang map app at biglang nakakita ng bagong daan para makatakas. Bigla na lang, mula sa kung saan, may malakas na pagsaboy ng itim na tubig na tumama mismo sa windshield. Tuluyang nabura ang kanilang paningin, kaya napilitan si Songbin na apakan ang preno ng todo. Bago pa man makabawi ang dalawa, isang nakakatakot na ulo mula sa bubong ng kotse ang sumilip pababa at dumikit mismo sa salamin. Sa sobrang takot, biglang apak si Songbin sa gas at humarurot ng parang baliw. Sa isang iglap, rumagasa ang kotse palabas ng lawa patungo sa gabi. Sa wakas, nakawala rin sila sa pagkakahawak ng lawa at nakarating sa main highway. Habang magkayakap silang dalawa, umiiyak sa tuwa dahil nakaligtas sila. Biglang may pulis na sumulpot mula sa kung saan. Sa sobrang saya, halos mapayak si Songbin at agad na pinipilit ang mga pulis na bilisan at tulungan sina Suin at Kitay. Pero sinabi ng mga ito na patay ang baterya ng patrol car nila at hinihingi nila ang tulong ni Songbin para ikabit ang jumper cables. Habang naghihintay, sumakay ang pulis sa kotse nila para kumuha ng salaysay kay Sejong. Tinanong siya kung anong oras sila dumating at ilan silang lahat sa grupo. Sa ilang maiikling tanong pa lang, kinilabutan si Sejong nang mapagtanto niyang eksaktong kapareho ng mga tanong na ito ang narinig nila noon mula sa misteryosong boses sa pamamagitan ng ghost box. At nang dahan-dahang lumingon ang pulis, ang kanyang mabangis na pulang-pulang mga mata ang agad na nagpatunay sa pinakakinatatakutan niya. Kasabay nito, inaandar na ni Songbin ang kotse para paandarin ang baterya ng patrol car. Nang umilaw ang mga headlight, halos mawalan siya ng ulirat nang makita niyang nasa mismong harapan na nila ang itim na tubig. Nakapark pala ang kotse sa mismong gilid ng lawa, simula pa lang nang hindi nila alam kung kailan. Nagpanik si Songbin at naghanap ng paraan para makalabas, pero ayaw bumukas ng pinto. Lumingon ang pulis na katabi niya at unti-unting ipinakita ang tunay niyang anyo, isang masamang espiritu na may nakakatakot na mukha. Samantala, si Suin ay tuloy-tuloy na naglalakad pabalik sa kagubatan para hanapin ang bangkay ni Kyungtae. Bigla niyang napulot ang iPad ni Sejong na may nakasaksak na memory card at naiwan sa lupa. Natuklasan niya na bukod sa larawan ng Batong Tore, may isa pang larawan na nagpapakita ng isang inflatable boat sa gilid ng lawa, pero sa lugar na kinaroroonan nila ngayon, wala talagang bangka. Ibig sabihin, nasa kabila pa ng lawa ang Batong Tore. Tama, sa mismong sandaling iyon, isang desperadong boses ang biglang lumabas sa walkie-talkie. Si Sejong iyon, umiiyak at nanginginig, nagmamakaawa na iligtas siya. Biglang umalingaw ang busina ng kotse mula sa di kalayuan. Tumakbo ang dalawa at nakita ang kotse, pero sa loob nito ay wala ni isang tao. Pagkatapos, napansin ni Suin si Sejong na nanginginig at nagtatago sa ilalim ng kotse, ayaw na ayaw lumabas. Aakmang gagapang si Suin para hilahin siya palabas, pero sino ang mag-aakalang isa pala itong nakamamatay na bitag? Mabuti na lang, napakabilis ng reflexes ni Kitay at naisalba niya si Suin mula sa kamatayan sa mismong huling sandali. Biglang umatras ng baliw si Songbin, saka inarangkada paharap ang sasakyan at pinaharurot ito ng todo. Binangga si Sejong hanggang nadurog ito sa ilalim ng kotse. Kaagad pagkatapos ng nakapanlulumong pangyayaring iyon, tumilapon palabas ng sasakyan ang lalaki, nabali ang sarili niyang leeg at pumanaw ng may masamang ngiti sa labi. Mabilis na hinablot ni Kitay si Suin at tumakbo palayo, at di nagtagal ay nakita nila ang inflatable boat ni Songbin at Sejong. Pinilit niya itong sumakay agad para sumagwan patungo sa kabila ng ilog at hanapin ang Batong Tore. Kahit halos hindi na maayos ang pag-iisip ni Suin sa sobrang takot, sa huli ay pinili pa rin niyang magtiwala sa kanyang ex-boyfriend. Ngunit nang makasakay na siya sa bangka at unti-unting mahimasmasan, biglang may sumiklab na pagdududa na nagdulot ng kilabot kay Suin. Paano nito nalaman na may nakahandang bangka rito? Sa sandaling iyon, ang sumasagwan ay nagpakita ng tunay na anyo, si Captain Kyosik. Sinabi niyang dito mismo sa bahagi ng lawa siya namatay, at ilang minuto siyang nagpumiglas sa matinding desperasyon bago tuluyang nalagutan ng hininga. Noong araw
araw na iyon, nakatanggap siya ng tawag para sa misyon sa Salmokji Lake. Ngunit ang Salmokji ay orihinal na lugar na naka-assign kay Suin. Ibig sabihin, siya ang nagbato ng nakamamatay na ata sa kanya. Dahil dito, tuluyang gumuho ang emosyon ni Suin. Napahagulgol siya at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sinasabing hindi niya alam na mauuwi sa ganito ang lahat. Ngunit malamig na iginiit ni Captain Kyosik na nagsisinungaling siya dahil minsan na raw siyang nakapunta rito at tumakas sa takot bago pa man magsimulang mag-record. Sa mismong sandaling iyon, biglang narinig ni Suin ang boses ni Kitay na tumatawag mula sa pampang. Sinabihan siya ni Captain Kyosik na akitin din pababa sa tubig si Kitay, gaya ng ginawa niya sa iba. Agad namang sinabi ni Suin na hindi totoong si Captain Kyosik ang kaharap niya dahil hindi niya sasabihin ang mga ganoong salita. Pagkatapos niyang magsalita, biglang naglaho ang multo at naiwan siyang mag-isa sa bangka. Sa takot, sumubsob siya at sinubukang abutin ang sagwan. Bigla na lang, isang malamig na kamay ang sumulpot mula sa ilalim ng tubig, mahigpit siyang hinawakan at hinila pababa sa napakadilim na lawa. Nang makita iyon ni Kitay, hindi siya nagdalawang isip at tumalon sa nagyayelong tubig, lumusong hanggang sa kailaliman para hanapin si Suin. Sa ilalim ng madilim na lawa, isang nakapangingilabot na tanawin ang bumungad, daan-daang bangkay na nakatayo ng tuwid na parang hukbo ng mga multo. Mabilis na natagpuan ni Kitay si Suin na nakatayo rin sa parehong ayos. Lumalabas na ang kanyang mga binti ay mahigpit na napulupot sa mga baging sa ilalim ng tubig. Agad niya itong nilapitan at desperadong inalis ang mga baging. Saka ginamit ang buong lakas para itulak si Suin pataas sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa mismong sandaling malapit na rin siyang makaahon, may kasuklam-suklam na kamay ang humawak sa kanyang paa at pinigil siya sa ilalim. Sa sandaling iyon, bigla ring nagkamalay si Suin. Ngunit wala na siyang nagawa kundi panoorin habang unti-unting naglalaho ang anino ni Kitay sa kailaliman ng lawa. Dahil sa sobrang pagod, gumapang si Suin pabalik sa pampang. Doon, nakita niya ang batong tore na eksaktong katulad ng nasa litrato. Parang nawawala sa katinuan, dali-dali siyang pumasok at isa-isang binakbak ang bawat bato. Pero nakakainis isipin, nananatiling nakatayo lang ng tuwid ang batong tore. Parang walang kahit anong nangyayari at hindi ito gumuho. Habang nagpapanik si Suin, bigla na lang bumagsak ang mga batong nasa gitna nito ng kusa at doon lumantad ang nakasusuklam na mukha ng masamang espiritu. Marahas nitong sinunggaban si Suin at kinalatkad siya papasok sa tore. Ginamit ni Suin ang lahat ng lakas niya para lumaban. Sa kanya hinila ng buong puwersa ang lubid na nakapulupot sa tore. Sa mismong sandaling napigtas ang lubid, agad na naging itim na itim ang mangkok ng kanin, saka ito bumagsak at nadurog sa maliliit na piraso. Sa eksaktong sandali na tuluyang hinihila si Suin papasok, gumuho rin ang batong tore at ibinaon ang lahat sa ilalim. Pagkatapos, bigla na lang lumutang si Kitay sa ibabaw ng tubig. Agad siyang tumakbo papunta sa batong tore habang sumisigaw ng pangalan ni Suin sa matinding takot at pag-aalala. Pero sino nga ba ang mag-aakala na matagal na palang nakalabas si Suin? Naupo lang siya roon na blangko ang mukha, parang walang buhay at nakakatakot tingnan. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Kitay sa trabaho na parang normal lang, pilit kinakalimutan ang bangungot. Ngunit aksidenteng nabunyag ng direktor ang isang nakagigimbal na katotohanan na nagpasing lamig sa buong katawan niya. Hindi pala namatay si Captain Kyosik sa ospital. Nauna na pala siyang nalunod sa Salmokji Lake at dinala lang sa ospital para asikasuhin ang mga papeles. Ibig sabihin, mali pala ang hinala ni Suin. Hindi rin nakatulong ang pagwasak sa batong tore para makalabas si Captain Kyosik sa Salmokji Lake. Bumalik din si Suin sa kumpanya para magtrabaho. Sinasabing mas lalo lang niyang naaalala ang mga nakakatakot na pangyayari kapag mag-isa siya sa bahay. Dahil sa takot na magpanik si Suin, hindi na sinabi ni Kitay sa kanya ang tungkol sa tunay na nangyari sa pagkalunod ni Captain Kyosik sa Salmokji Lake. Pakiramdam ni Kitay ay sasabog ang utak niya sa sobrang bigat ng lahat. Walang magawa sa sunod-sunod na kakaibang pangyayaring hindi maipaliwanag. Sa gitna ng matinding pagkalito at takot, bigla siyang natigilan nang may makita siyang itim na tubig na parang biglang sumulpot kung saan dumadaloy sa ilalim mismo ng kanyang mga paa. Sa kisap mata, nagbago ang paligid niya at nakita niya ang sarili na parang nasa gitna ng malamig na Salmokji Lake na para bang hindi siya nakalabas mula roon. At doon, ipinakita ni Suin ang tunay niyang anyo bilang masamang espiritu habang binabalaan siya na huwag maniniwala sa kahit ano. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.